Ang Quezon City ay tahanan ng 2.8 milyong tao. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila pagdating sa populasyon, at kapag tumama ang The Big One, ito ang magiging sentro ng pinakamatinding pinsala ng lindol sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ito hula lang. Ito ay based sa data ng PHIVOLCS, pagtatansya ng gobyerno, at geological surveys. Dumadaan mismo sa ilalim nito ang fault line. Tinatansya ng gobyerno na 34,000 ang mamamatay sa Metro Manila. Kapag tumama ang The Big One, karamihan ay mangyayari sa Quezon City. Ito ang dahilan. Ang West Valley Fault ay isang 100 kilometrong tectonic fault line na dumadaan sa Metro Manila. Ito ay umaabot mula sa Sierra Madre Mountains sa Hilaga, dumadaan sa buong metro area, at nagpapatuloy patimog hanggang Laguna. Ang lindol sa Luzon noong 1990 ay pumatay ng mahigit 2,000 tao at sumira sa Baguio. Ang The Big One ay halos kasing lakas, pero sa pagkakataong ito, mangyayari ito sa pinakamataong lugar sa Pilipinas. Ang West Valley Fault ay hindi pa gumagalaw sa loob ng mahigit 400 taon. Ibig sabihin, ang pressure ay nag-iipon na sa loob ng 4 na siglo. Lampas na sa oras ang fault, tinatansya ng PHIVOLCS na may malaking posibilidad na mangyari ang lindol na ito sa loob ng ating buhay. At ito ang mahalagang katotohanan na hindi naiintindihan ng karamihan ng tao. Ang fault ay hindi lang dumadaan malapit sa Quezon City, dumadaan ito mismo sa gitna nito. Ang fault line ay dumadaan sa mga barangay na ito ng Quezon City, Teachers Village, West Triangle, at nagpapatuloy patimog sa Marikina Valley. Kung nakatira ka sa alinman sa mga lugar na ito, nakatira ka mismo sa ibabaw ng West Valley Fault. Ang iyong bahay, iyong pinagtatrabahuhan, mga paaralan ng iyong mga anak, lahat ay itinayo sa isa sa mga pinakamapanganib na fault lines sa Southeast Asia. Maari mong itanong, kung dumadaan din ang fault sa ibang lungsod, bakit ang Quezon City ang pinakamadaling maapektuhan? 3 dahilan: population density, edad ng mga gusali, at komposisyon ng lupa. Una, population density. Ang Quezon City ay may 2.8 milyong residente sa 161 square kilometers lang. Yan ang pinakamataas na populasyon sa lahat ng lungsod sa Metro Manila. Kapag bumagsak ang mga gusali, mas maraming tao ang namamatay. Simple lang na matematika. Ikumpara ito sa Makati na may 600,000 tao o Taguig na may 900,000. Ang Quezon City ay may 3 hanggang 4 na beses na mas maraming populasyon. Mas maraming tao, mas maraming casualties. Pangalawa, edad at standards ng mga gusali. Nagpatupad lang ang Pilipinas ng mas mahigpit na seismic building codes pagkatapos ng lindol sa Luzon noong 1990. Ang Commonwealth Avenue, isa sa pinakamalawak na kalsada sa mundo, ay may mga lumang gusali na hindi idinisenyo para makatagal sa isang magnitude 7.2 na lindol. Ang Teachers Village, tahanan ng libu-libong guro at kanilang pamilya, ay binubuo ng karamihan ng mga bahay na itinayo noong 1960s na walang earthquake reinforcement. Ang BGC at Makati Central Business Districts ay may mas bagong high-rises na itinayo ayon sa modernong standards na may base isolation systems at dampers. Pero ang mga lumang residential areas ng Quezon City ay walang ganitong proteksyon. Pangatlo, soil composition. Ang silangang Quezon City, lalo na ang mga lugar malapit sa Marikina Fault, ay nakaupo sa mas malambot, alluvial soil. Sa panahon ng lindol, ang ganitong uri ng lupa ay nagpapalakas ng pagyanig ng lupa, isang phenomenon na tinatawag na liquefaction. Ang liquefaction ay nangangahulugang ang lupa ay literal na kumikilos na parang likido. Ang mga gusali ay tumatagilid, lumulubog o bumabagsak, kahit na structurally sound ang mga ito. Bumibiyak ang mga kalsada, pumutok ang mga underground utilities. Ang mga lugar tulad ng Batasan Hills at Commonwealth ay makakaranas ng mas malakas na pagyanig kaysa sa mga lugar na itinayo sa mas matigas na bedrock. Malinaw ang geological surveys. Nagpatakbo ang IRS ng computer simulations ng The Big One. At honestly, nakakawasak ang mga resulta. Kaya ito ang mangyayari sa Quezon City sa unang 60 segundo. Mga gusali, well, tinatansya ng MMIR study na 40,000 gusali ang masisira sa Metro Manila. At ang Quezon City ang magiging pinakamalaking bahagi, lalo na ang mga lumang konkretong gusali. Karamihan sa QC ay magkakaroon ng partial o total collapse. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay mas magiging okay, pero ang mga itinayo sa malambot na lupa ay masisira pa rin. Ang mga high-rise condominium sa kahabaan ng EDSA
Commonwealth, at Quezon Avenue ay yayanig ng malakas. Ang mga mas bagong gusali na may tamang engineering ay malamang na makakaligtas, pero ang mga lumang tore ay talagang nanganganib sa structural failure. Tinatansya ng gobyerno na 34% ng lahat ng gusali sa direktang fault zone ay masisira. Kung nakatira ka sa loob ng 500 metro ng fault line, ang iyong gusali ay may 1 in 3 chance na bumagsak. Ngayon, pag-usapan natin ang infrastructure, ang EDSA, ang pangunahing daanan na nagkokonekta sa Metro Manila ay dumadaan mismo sa Quezon City. Kapag tumama ang the big one, hindi madadaanan ng EDSA. Babagsak ang mga overpass, bibiyak ang mga kalsada, at may ipit ang mga sasakyan. Tinatansya ng gobyerno ng Quezon City na lahat ng pangunahing kalsada ay mahaharangan sa loob ng unang oras pagkatapos ng lindol. Hindi makakarating ang mga ambulansya sa mga ospital at hindi makakarating ang mga truck ng bumbero sa mga nasusunog na gusali. Ang light rail system, LRT 1 at 2, at MRT, lahat ay dumadaan sa Quezon City. Ang mga elevated rail lines na ito ay maaring bumagsak sa mga kalsada sa ibaba. Kung nasa tren ka sa panahon ng lindol, talagang nasa matinding panganib ka. Tungkol naman sa utilities, puputok ang mga tubo ng tubig at mawawalan agad ng supply ng tubig ang Quezon City. Ang Balara Water Treatment Facility na nagbibigay ng tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila ay nasa earthquake zone mismo. Ang pinsala doon ay nangangahulugang walang tubig para sa milyon-milyon. Mawawala ng kuryente, sasabog ang mga transformer at magdidilim ang Quezon City. Walang kuryente, ibig sabihin walang elevator sa mga high-rises. Ang Manila Water Distribution System ay matinding masisira o maaring abutin ng 6 na buwan bago maibalik ang buong serbisyo ng tubig sa Quezon City. Maraming mamamatay. Tinatansya ng gobyerno na 34,000 ang mamamatay sa Metro Manila kapag tumama ang The Big One. Hindi bababa sa 15,000 ang mangyayari sa Quezon City, batay sa population density at building vulnerability. Dagdag pa ang 100,000 na sugatan. Karamihan sa mga ospital sa Quezon City ay masisira o babagsak, at ang ilan na matitira ay mapupuno sa loob ng ilang oras. Maubusan ng medical supplies sa loob lang ng ilang araw. Mahihirapan ang rescue operations dahil sa mga nakaharang na kalsada at bumagsak na infrastructure. Pero hindi lahat ng Quezon City ay may parehong panganib. May mga barangay na direkta sa West Valley Fault o sa malambot na lupa na magli-liquefy, Commonwealth, Batasan Hills, Old Balara, Diliman, Teachers Village, Sikatuna Village, West Triangle. Kapag gumalaw ang fault, ang lupa sa ilalim mo ay lilipat ng ilang metro. Babagsak ang mga gusali at agad na masisira ang infrastructure. Ngayon, pag-usapan natin ang high-risk orange zones. Ito ang mga lugar sa loob ng 500 metro ng fault line, Project 6, Project 8, Kamuning, Sacred Heart, Tatalon, Masambong, San Francisco del Monte. Ang mga gusali sa mga zonang ito ay makakaranas ng matinding pagyanig. Ang mga lumang istruktura ay malamang na bumagsak, habang ang mga mas bagong gusali ay maaring makaligtas, ngunit may malaking pinsala. Ang moderate risk yellow zones ay mga lugar na mas malayo sa fault, ngunit madaling maapektuhan pa rin dahil sa malambot na lupa o building density. Cubao, Araneta Center Area, New Manila, San Juan Borders, Caloocan Borders. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malakas na pagyanig, ngunit mas mababa ang collapse rates kaysa sa red at orange zones. Ang lower risk green zones ay nasa silangang QC, mga lugar na itinayo sa mas matigas na bato, ilang bahagi ng Novaliches, mga lugar malapit sa La Mesa Dam. Kahit lower risk, hindi ibig sabihin safe. Ang isang magnitude 7.2 na lindol ay magdudulot ng pinsala sa buong lungsod. Lower risk lang ang ibig sabihin ay mas kaunting pagbagsak ng gusali at casualties. Kung hindi ka sigurado kung anong zone ka, nag-publish ang PHIVOLCS ng detalyadong hazard maps online. Tingnan ang iyong eksaktong lokasyon at alamin ang iyong risk level. Ang impormasyong ito ay honestly makakapagligtas ng iyong buhay. Hindi natin alam kung kailan, pero hindi ito tanong kung mangyayari. Kaya, ito ang kailangan mong gawin ngayon. Number 1, alamin kung ligtas ang iyong gusali. Kung nakatira ka sa isang gusali na itinayo bago ang 1990, malamang na hindi ito sumusunod sa kasalukuyang earthquake standards. Kung umuupa ka, tanungin ang iyong landlord para sa structural assessment ng gusali.
Kung ikaw ang may-ari, kumuha ng structural engineer para suriin ang iyong bahay. Ang mga gusaling may hollow concrete blocks ay partikular na madaling maapektuhan. Ang mga bahay na gawa sa kahoy sa hindi matatag na lupa ay mas ligtas kaysa sa mga lumang konkretong gusali. Kung hindi ligtas ang iyong gusali at hindi ka makalipat, tukuyin ang pinakamatibay na silid. Karaniwan ay banyo o silid na may mas kaunting bintana at mas maraming pader. Dito ka dapat magtago sa panahon ng lindol. Number 2. Gumawa ng iyong go bag. Kailangan mo ng supplies para sa 72 oras minimum. Pagkatapos ng the big one, walang tulong na darating sa loob ng hindi bababa sa 3 araw. Nakablock ang mga kalsada, puno ang mga rescue services, at mag-isa ka. Ang iyong go bag ay dapat may kasamang 3 litro ng tubig bawat tao bawat araw. Yon ay 9 na litro minimum. Non-perishable food tulad ng canned goods, dried food, energy bars, isang first aid kit na may prescription medications, flashlight at extra batteries dahil mawawala ng kuryente, portable radio dahil mawawala ng communication networks, cash dahil hindi gagana ang ATMs at card readers, kopya ng mahahalagang dokumento sa isang waterproof bag, isang pito para sa pagbibigay senyas sa mga rescuer kung ikaw ay naipit, dust masks dahil ang mga bumagsak na gusali ay lumilikha ng mapanganib na alikabok. Panatilihin ang bag na ito sa isang madaling maabot na lokasyon, hindi sa closet, hindi sa garahe, kundi sa tabi ng iyong pinto kung saan mo ito makukuha sa loob ng 10 segundo. Number 3. Planuhin ang iyong evacuation routes. Alamin kung paano makalabas ng Quezon City ng lakad, hindi sa kotse, hindi madadaanan ng mga kalsada. Nang lakad, tukuyin ang 3 ruta mula sa iyong bahay patungo sa mga open spaces tulad ng Quezon Memorial Circle, La Mesa Dam Area, University of the Philippines Diliman Campus, o Veterans Memorial Medical Center grounds. Ang mga open spaces na ito ay walang bumabagsak na gusali. Alamin kung gaano katagal, tukuyin ang mga balakid, at alamin kung nasaan ang mga pinagkukuhanan ng tubig sa daan. Number 4. Magkaroon ng family meeting point. Kapag tumama ang the big one, agad na mawawala ng signal ang mga telepono. Hindi mo matatawagan ang iyong pamilya. Maaring gumana ang mga text messages sa loob ng ilang oras bago tuluyang ma-overload ang mga network, pero huwag umasa doon. Pumili ng isang physical na meeting point sa labas ng Quezon City kung saan magtitipon ang iyong pamilya kung magkahiwalay, maaring bahay ng kamag-anak sa Laguna o Bulacan, isang simbahan sa Manila, o isang partikular na landmark na alam ng lahat. Isulat ang lokasyong ito. Siguraduhin na alam ng bawat miyembro ng pamilya kung magkahiwalay kami sa panahon ng lindol, magkikita kami sa partikular na lokasyong ito. Number 5. Sumali sa emergency response ng inyong barangay. Magpa-training sa first aid, search and rescue, at disaster response. Kapag tumama ang the big one, hindi ka maabot ng mga professional na rescuer sa loob ng ilang araw. Ang iyong komunidad ang iyong lifeline, at mas handa ka, mas maraming buhay ang maililigtas mo. Number 6. Mag-practice ng drop, cover and hold. Sa panahon ng lindol, dumapa sa iyong mga kamay at tuhod, magtago sa ilalim ng matibay na desk o mesa, at kumapit hanggang sa tumigil ang pagyanig. Huwag tumakbo palabas sa panahon ng pagyanig. Ang mga bumabagsak na debris mula sa mga gusali ay papatay sa iyo. Manatili sa loob hanggang sa tumigil ang pagyanig. Pagkatapos ay lumikas agad. Susunod ang mga aftershocks. Lumayo sa mga bintana, lumayo sa matataas na muebles na maaring bumagsak, magtago sa ilalim ng matibay na bagay at kumapit. Ang Quezon City ay itinayo sa isa sa mga pinakamapapanganib na fault lines sa Southeast Asia. 2.8 milyong tao ang nakatira dito. Kapag tumama ang the big one, at mangyayari ito, ang lungsod na ito ay makakaranas ng pinakamatinding pinsala sa Metro Manila. Pero alam mo, knowledge is power. Kung alam mo ang iyong panganib, alam mo kung paano maghanda, at alam mo kung paano tumugon, makakaligtas ka. Tingnan ang PHIVOLCS hazard maps para makita kung ang iyong bahay ay nasa red zone. Buuin ang iyong emergency go bag ngayong linggo, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayong linggo. Planuhin ang iyong evacuation routes. Mag-training sa emergency response team ng inyong barangay. Kung nakatulong ang video na ito, paki-share ito sa sinumang kakilala mo na nakatira sa Quezon City. Mas maraming tao ang handa, mas kaunting casualties kapag tumama ang the big one. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming gabay sa disaster preparedness ng Pilipinas. Sinasaklaw ko ang bawat pangunahing lungsod sa Metro Manila, Visayas, at Mindanao. Manatiling ligtas, manatiling may alam,
at manatiling handa.